Hello mga ka-legit Davercards, another updates po tayo patungkol po dito sa issue na to kung saan binigyang linaw na yung tungkol nga daw sa pambabastos at pagbabypass ng Gisa Gedli sa gobyerno ng Pasig. Gaano nga ba katotoo ang mga balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell sa more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercards po natin. At i-shout out po natin ang lahat ng mga nanonood, especially si Mr. Malyari Mascareñas. Sabi niya lagi siyang batiin kasi yun lang namang kaligayahan niya, diba? So, shout out po natin yan, isa sa mga legit Davercards po natin. Maraming salamat po sa palagian po ninyong panonood. At of course, ito na nga, pag-usapan na natin agad-agad tong issue na to kasi may mga kumakalat po kasi na balita sa social media tungkol po di umano sa pambabastos daw ng mga taga-Pasigueño dito po sa di umano'y insidente noong October 7, if I'm not mistaken, no? Duwalaw po sila. Sumugod po sila dito po sa Gisa Gedli dito sa Pasig. At meron po mga balibalita na meron daw insidente doon na imbis na silang isigaw ng mga tao, ang isinisigaw daw di umano ay bossing, bossing. Ngayon, meron pong isang radyo ang nagpaliwanag tungkol sa pangyayari na yon. Sabi nila doon na possible daw or kasi daw doon daw sa lugar na yon is hindi raw inaasahan nitong si Yorme o dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno na piyesta doon po sa lugar na kanilang pinuntahan, particularly in Rosario, Pasig. So, dahil po dito, talagang marami po mga games, palaro. Alam niyo naman, pag talagang piyesta, ganun po yung event, ganun po yung ganap sa bawat piyestahan na pupuntahan natin, Pero this time, isa lang po yung nakita ko doon. Sabi po doon ng ilan sa mga analyst, nito pong issue na ito, na hindi raw alam neto pong si Mayor at ni Buboy na ang kanilang sinugod ay piyesta. Bakit po magkakagano na hindi nila alam, 'di ba? Kung ibig sabihin ba nito hindi sila nakipag-coordinate sa barangay o sa gobyerno ng Pasig na sila po ay dadalaw kasi bilang respeto po doon sa namumuno doon po sa gobyerno ng Pasig bago ka mag-conduct ng anything dyan, meron po tayong tinatawag na protocol. Bilang respeto para mabigyan din po kayo ng kumbaga maprotektahan kayo, 'di ba? Kasi hindi natin alam kung anong pwedeng yung abutan dun sa lugar na yon. So according po dun sa analyst, according dun sa mga nag-vlog dito, na hindi raw alam ng kampo ni Isko Moreno dito po sa Tape Bulaga na piyesta daw di umano sa Rosario, Pasig ng mga oras na yon, which is very impossible. Ibig sabihin lang nun, wala silang coordination. Ibig sabihin nun, dinaypas nila ang gobyerno ng Pasig kung gano'n kasi hindi nila alam, 'di ba? So, yun po yung ilan sa mga tinitignan na dahilan kung bakit po kailangan maranasan nito pong mga to, no? And sabi nga ng ilan sa mga natin, mga viewers, ano daw po ba, big deal ba na isigaw ng mga taga-Pasig yung pangalan ni Bossing? Kung tutungusin naman talaga, kilala talaga ang Eat Bulaga or generic or ang branded Eat Bulaga dito po sa lugar ng Pasig. Dahil dito po mismo, ito pong si Mr. Vico Sotto, mula po nung nanalo si Mr. Vico Sotto, maraming beses na po nilang sinugod yung lugar na yan. Dahil syempre nga naman, 'di ba, bilang big pagbibigay na rin suporta dito po sa anak nitong si Mr. Vic Sotto na si Mr. Vico Sotto, 'di ba? Yun lang po yung ilan sa mga nakita natin. So, ano pong inaangal nila, 'di ba? Ano pong nirereklamo nila, parang nabastos daw sila doon. Samantalang yun nga, ikinuwenta na hindi naman daw bossing ang sinisigaw, kundi boxing. Kaso nga lang, naging big deal po sa kanila. Kumbaga parang what's new kung isisigaw ba si Bossing, diba? Kasi si Bossing naman talagang kilala sa lugar na yun. Yun lang po yung isa sa mga assessment natin. Ba't sasabihin po nila na hindi po nila alam na dun daw di umano sa lugar na yun ay
piyesta at hindi nila alam. Ibig sabihin din sila nakipag-coordinate nga sa barangay. So anyways, at least na-clear na rin po yung pangalan dito ni Bossing at ni Vico Soto na wala talaga silang kinikilingan, 'di ba? Sabi nga po ng ilan sa mga commentators natin na welcome po silang lahat. At si Mayor Vico po, napaka-fair po niyan. Ayaw na ayaw niya lang na maagrabyado yung kanya pong mga kababayan dito po sa Pasig, 'di ba? Kung maaalala ninyo, uminit po ang ulo niyan. 'Di ba? Dahil meron pong isang business owner doon na parang kinukuha niya na yung land, kinukuha niya yung lugar dahil tinayuan ata ng mga bahay na mga squatter area, no, na tinayuan ng bahay na kailangan niya nang kunin yung lugar na yon. So, ang ginawa po ng business owner, pinagiba niya po yung lugar na yon. At nalaman po ni Mayor Vico na hindi po siya nakikipag-coordinate dito po sa mga kinauukulan. So ang ginawa niya, pinuntahan niya, sinugod niya at pinagalitan niya yung business owner. Isa yan sa mga ayaw ni Mayor Vico na parang maagrabyado yung kanya mga kababayan. Sabi niya nga, sila paraw ang tutulong kung sakasakaling nasa tama po yung proseso ng kanilang ginagawa. Kinagalit pa niya doon dahil meron pong bata sa loob na natutulog habang nagde-demolish sila. So anyways, at least 'di ba makiklear natin yung pangalan ni Mayor Vico sa pagkakataong ito. At ngayon naman bago tayo magtapos, narito ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa last update po natin. Mainit-init yung mga comments patungkol kay Mr. Francis M. Sabi ni Tida Mateo, naman di practical no para sa bata na ang mag-aaral kasi hindi naman tama ang presyo. Dapat 3K kasi kikita sa YouTube at FB. Yan, at pag dinenta ni Boss Toyo, mas tataas pa kasi wala na si King of Prop. Baka 3M po yung sinasabi niya yung D3K ano. So yun po yung ilan sa mga sinasabi nga nito. Sabi nga po, di ba, na wala daw pong presyo yung ito po. Pero syempre, presyohan pa rin nila dahil kailangan presyohan. Dapat mas mali lang ni Abigail, dapat nag-start siya sa mas malaki, million agad, ganun. Sabi naman po ni Bena Naoy, mukha naman totoo to, dapat wag na mag-react asawa at mga anak ni Francis. Normal na yan sa mga artista. Kamukha ni Francis M yung bata. Saka maganda yung naanakan ni Francis. Alam niyo mo, may pera yung naanakan niya dahil flight stewardess po yun. At the same time, is talagang maganda rin yung background ng kanyang family. Yun nga lang, hindi natin alam yung tunay na kwento kung siya po ba ay nangyari ba yun, kung okay pa sila ni Pia or whatever, no? Kasi tanging si Mr. Francis M lang talaga makakapagpatunay niyan. Kaso nga lang si Francis M po ay nasa nagpapahinga na siya. So wag na natin siyang abalahin, ano? And of course, another comments coming from eto, wala siyang name. Una, dati niyang alam ang relasyon ni Francis M. Pero yung anak niya, mas mukhang may potential sana. Mag-guest ka sa TVJ at isa pa, natural na lumabas siya nang makilala ng tao at siya mismo parating niya sa mga, nandun na may tatay siya. Good job! Ito naman po ang sabi ni user. Yun na nga, no? At tulad po ng sinasabi po natin na hindi niya kasi pwedeng habang buhay na itago yan eh. At siguro, kailangan na rin siguro ng pera nung mag-ina dahil syempre nag-aaral yung kanyang anak. At masasabing single mom na siya eh. Ay, di pala natin masasabing single mom, di naman niya dineclare kung may asawa na siya ngayon or wala, di ba? Anyway, sabi ni Ashira ba, kung ako ang anak ni Idol Kiko at nalaman ko na nagkaroon ng anak siya sa labas, I will accept that as my siblings. Kung may pagkakamali man ng mga magulang ko, patuloy ko silang uunawain kaysa magtanim ako ng galit. Ako din ang maapektuhan. Walang perpekto dito sa mundo. True naman. Tama naman kasi wala naman talagang kinalaman or wala naman po talagang kasalanan dyan. Si Gail, yung Gail Francesca, yung anak nila. Kasi kung tutuusin, hindi naman niya pinili na maging tatay at nanay yung dalawang yun, no? Kung saan na lang siyang lumabas, may dahilan yan. Kaya nga sabi ko pa nga po sa inyo, diba? Hindi natin pwedeng i-judge kung ano man po yung nakaraan. Kasi ang tanging makakapagsabi lang niyan is itong si Mr. Francis M. May mga balita na si Miss Pia daw ang unang nagloko o nagkaroon ng boyfriend dumating sa buhay niya. Itong si Abigail,
na hindi na sila okay ni Miss Pia. So, kaso nga lang, syempre, ligdan si Pia eh. At hindi natin alam kung ano po yung sa loobin niya hanggang ngayon kasi parang nag-deactivate po siya ng kanyang social media accounts. But anyway, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please, mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. Thank you for watching, guys. Don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV.